Kung magbubukas ka ng social media o magbabasa ng balita ngayon, hindi mawawala ang mga headline na pang-clickbait tungkol sa kunwari ay pagbagsak ng US dollar o ang simula ng tinatawag nilang de-dollarization. Napakaraming mga feeling experts sa internet ang nagpipinta ng kinabukasan kung saan ang mga umuusbong na bansa ay tuluyan na raw tatalikuran ang dolyar. Bilang isang macroeconomist dito sa Dunong Mundo, nais kong himayin natin ang isyong ito para makita kung may utak ba ang mga ganitong hinala. Ayon sa mga kwentong mabilis kumalat sa mga marites, magsasama-sama raw ang mga bansa para gumawa ng bagong sistema ng pera na magreresulta sa pagiging walang kwenta ng dolyar at paglubog ng Amerika sa resesyon. Ang ganitong klaseng balita ay sadyang ginawa para humakot ng engagement at manakot ng mga mambabasang madaling mapaniwala. Ngunit sa likod ng mga maiingay na salitang ito, ano nga ba ang totoong ganap sa pandaigdigang merkado at paano tayo nito binubudol sa totoong buhay? Para sa isang ordinaryong Pinoy na nagbabanat ng buto sa Maynila o Cebu, ang usapang de-dollarization ay tila usapang alien na masyadong teknikal. Subalit, hindi natin maikakaila na nagdudulot ito ng kaba sa mga mahilig mag-overthink. Mamamatay na nga ba ang perang matagal na nating itinuturing na ginto pagdating sa yaman at katatagan? Paano na ang mga pinaghirapang ipon kung biglang maging barya na lang ang pinakamatibay na salapi sa buong mundo? Ang totoo, biktima lang tayo ng isa sa mga pinakamalaking ilusyon ng media sa dekadang ito na dapat nating suriin gamit ang sentido komon. Ang imperyo ng US dollar ay hindi guguho gaya ng pinapakalat ng mga clout chaser. Sa halip na manghina, lalo pang ang pinapatunayan nito ang pagiging bida at makapangyarihan sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang mga tunay na datos at estadistika ay nagpapakita ng kwentong kabaligtaran sa mga nababasa mong posts sa social media. Para maunawaan kung bakit ang de-dollarization ay isa lamang hype, kailangang tignan ang pinaka-logic ng pandaigdigang sistema ng pera. Ang pera ay hindi lang basta papel o numero sa bangko, ito ay simbolo ng tiwala at isang dambuhalang network ng bayaran. Ang lakas ng isang pera ay nakasalalay sa kung gaano karaming tao, negosyo at bansa ang handang tumanggap nito bilang pambayad sa kanilang mga kalakal at serbisyo. Sa kasalukuyan, mahigit 80% ng mga internasyonal na transaksyon ay dolyar pa rin ang gamit. Mula sa isang bariles ng krudo sa Middle East hanggang sa mga kargamento ng trigo mula sa Europa, lahat yan ay dumadaan sa sistema ng dolyar. Ang ganitong level ng pag-asa sa iisang pera ay nagpapakita kung gaano kalalim ang kapit ng dolyar sa bawat ekonomiya, maliit man o malaki, sa buong mundo. Ang pandaigdigang sistemang ito ay masyadong malaki at nakaugat na ng malalim kaya wala pang ibang pera sa ngayon ang may sapat na lakas, likidasyon at pagiging transparent para palitan ito. Kapag pinag-uusapan ang likidasyon, ito ang kakayahang bumili at magbenta ng dambuhalang halaga ng pera nang hindi nagugulo ang presyo nito. US dollar lang ang tanging salapi na nakakapagbigay ng ganitong level ng seguridad at kasiguruhan. Sinampal na ng katotohanan ang mga ambisyosong pangarap na kumawala sa dolyar. Kitang-kita ang resibo sa mga konkretong ganap sa kasalukuyang heopolitika. Kahit ang bansa na tadtad ng parusa at pinakamaingay sa de-dollarization gaya ng Russia ay ngangarin sa tindi ng hirap. Matapos magpumilit makipag-trade gamit ang mga lokal na barya na wala namang silbi sa labas, heto sila ngayon, nilalasap ang mapait na reality check. Kasalukuyan silang nakabaon sa matinding pagkabalaho sa mga international payments at bagsak na purchasing power. Ang paggamit ng mga hamak na alternatibong pera ay nagdulot lang ng sakit ng ulo sa mga transaksyon kung saan ang mga pondo ay nabulok sa mga dayuhang bangko dahil walang matinong paraan para maipalit ang mga ito. Dahil walang matinong global standard, naging kalbaryo para sa kanilang mga negosyo ang mag-import at export. Ang katotohanan na pati ang mga boses mula sa loob mismo ng mga bansang tadtad ng parusa ay nagmamakaawang makabalik sa USD Payment Network ang pinakamalinaw na resibo ng kapangyarihan nito. Pinatutunayan lang nito
na kahit gaano pa katindi ang pampulitikang drama o ideolohikal na pag-iinarte, laging luluhod ang lahat sa pangangailangan ng ekonomiya. Kailangan ng kalakalan ng matibay na tulay at sorry na lang pero dolyar ang tulay na yon. Sige, isumpa nyo ang US dollar sa politika pero ang ekonomiya nyo ay hindi makakahinga ng maayos kung wala ito. Ang pagtatangkang ihiwalay ang isang bansa sa sistemang ito ay parang pag-suicide sa pamamagitan ng pagputol ng sariling oxygen sa loob ng masikip na kwarto. Ang mga alternatibong sistema ay masyadong kakarampot, watak-watak at walang tiwala mula sa mundo para maging epektibong kapalit na susuporta sa malawakang kalakalan. Kaya ano naman ang kwenta ng teleseryeng ito sa hapagkainan ng karaniwang pamilyang Pilipino? Ang sagot ay direkta at masakit. Hindi tayo special at hindi tayo ligtas sa mga galaw ng pandaigdigang ekonomiya. Bawat kislot sa halaga ng dolyar ay ramdam hanggang sa pinakasulok ng mga barangay sa ating bansa. Bilang isang bansang umuunlad, ang Pilipinas ay may bukas na ekonomiyang nakatali ang leeg sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Todo asa tayo sa pag-import ng enerhiya, lalo na ang mga produktong petrolyo gaya ng gasolina at diesel, pati na rin ang malaking bahagi ng ating mga pangunahing pagkain. Dahil ang mga ito ay binibili sa world market gamit ang US dollar, ang palitan ng ating piso laban sa dolyar ay nagiging usaping buhay at kamatayan. Habang busy ang media sa pagpapakalat ng maling imahe na mahina na ang Amerika, iba ang sinasabi ng mga merkado. Ang katotohanan sa mga electronic board ng palitan ng pera ay nagpapakita na nilalamon lang ng USD ang Philippine peso. Ang paglakas na ito ay hindi lang dahil sa sarili nating kahinaan, kundi dahil ang mga investor ay tumatakbo sa dolyar bilang pinakaligtas na taguan ng yaman sa gitna ng gulo. Ang agwat na ito sa palitan ang pangunahing dahilan ng tinatawag nating imported inflation. Ano ba itong imported inflation na ito? Isang sosyal na tawag lang naman ito sa katotohanang naghihirap tayo dahil ang kawawang piso ay lalong nagiging barya kapag pambili na ng gamit galing abroad. Sa bawat sentimong itinatapon ng piso laban sa dolyar, asahan mong mas maraming papel ang kailangan mong ilabas para lang makabili ng kapirasong langis o bigas. Ang epekto nito ay mabilis pang bumagsak sa mga lokal na palengke kaysa sa pangako ng mga politiko at direktang sumasapul sa mga butas ng bulsa ng mga ordinaryong tao. Ibig sabihin lang yan, huwag ka nang magtaka kung ang pamasahe sa jeep ay pang turista na ang presyo dahil sa mahal ng krudo. Ang bill sa Meralco ay mas mabigat pa sa mga problema mo dahil sa presyo ng panggatong at ang mga bilihing kasya sa basket mo sa supermarket ay unti-unti nang naglalaho. Ang kapangyarihan ng dolyar ay hindi lang pang-Amerika. Ito ang main character na nagdidikta kung paano tayong lahat dapat mamuhay. Ang lakas ng dolyar ang tunay na nagpapatakbo sa daily budget ng mahigit 110 milyong Pilipino, gusto man natin o hindi. Kaya huwag mong isiping pang matalino lang ang macroeconomics. Kailangan mo itong intindihin kung ayaw mong magulat sa presyo ng itlog. Kapag nag-flex ang dolyar, alam na natin kailangan nating mag-fasting at maging eksperto sa pagtitipid sa mga gastusin. Pero syempre, hindi naman puro sad life ang hatid ng malakas na dolyar sa bansa. Sa ibang anggulo, ang USD ang nagsisilbing salbabida na pilit na nagpapanatili sa gumigiray na estruktura ng lipunang Pilipino. Salamat na lang sa milyong-milyong overseas Filipino workers o mga OFW na kailangan makipagsapalaran sa kung saan saang lupalop. Sila ang tinaguriang bagong bayani, ang paboritong script ng gobyerno habang umaasa tayo sa padala nila para maisalba ang ekonomiya. Ang mga remittances mula sa mga OFW ang literal na dugo na nagpapagana sa reserba ng dolyar ng bansang ito na laging kapos. Ang walang tigil na pagpasok ng mga dolyar na ito ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang naghihiwalay ang kaluluwa ng piso sa katawan nito. Hanggat ang USD ang itinuturing na pinakaligtas na asset sa mundo, protektado ang mga pinaghirapang sahod na ipinapadala mula sa Amerika, Middle East o Europa. Kapag ang mga dolyar na ito ay pinalit sa piso, biglang nagmumulang marami ang pera dahil sa taas ng palitan.
Ibig sabihin, ang mga pamilya ng OFW ay nakakakuha ng mas maraming papel na piso para sa bawat dolyar na ipinadala sa kanila. Akala mo tuloy ay mas malaki na ang kakayahan nilang bumili ng kung ano-ano, magbayad ng tuition at magpatayo ng bahay. Ang malakas na dolyar ay nagiging instant na benepisyo para sa malaking sektor ng ating populasyon basta't wag mo lang titingnan ang presyo ng bilihin. Gayunpaman, may malaking scam na nagbabanta sa paligid. Kung magpapaloko ka sa mga chismis tungkol sa de-dollarization na wala namang basehan, asahan mong maling desisyon sa pera ang gagawin mo. Kung magmamadali kang magtapo ng dolyar o magpapaniwala sa mga maling paraan ng pag-iipon, inilalagay mo lang ang sarili mo sa alanganin. Ang pagtitiwala sa mga fake news tungkol sa ekonomiya ay ang pinakamabilis na paraan para maranasan ang tunay na pagkalugi. Kung magkamali sila sa pagpili kung saan itatago ang kanilang mga yaman, good luck na lang dahil siguradong mahuhulog sila sa bitag ng lokal na inflasyon. Ang mga remittance na pinapadala pa uwi, kahit mukhang dambuhala sa papel, ay magmumukhang barya na lang sa huli. Kung hindi ito papalakarin gamit ang utak at tamang pag-unawa sa macroeconomics, ang halaga nito ay mabilis na lalamunin ng walang katapusang pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Ang tamang edukasyon sa pananalapi ay mahalaga, hindi yung puro hula lang. Kaya naman, ang pagkakaroon ng tamang malay tungkol sa hindi matitinag na pwesto ng US dollar ngayon ay hindi lang basta pangmatalinong usapan sa school. Ito ay isang kailangang baluti sa pera, lalo na para sa lumalaking middle class sa Pilipinas. Ang pag-intindi sa katotohanan ito ay tumutulong sa atin na magdesisyon base sa utak at datos, hindi sa emosyon o sa mga pananakot na galing sa mga fake news peddlers sa internet. Huwag nating hayaan na ang mga maiikling video clip sa social media o ang mga kwentong barbero tungkol sa conspiracy theory ang magdikta kung paano natin ililigtas ang mga ari-arian ng ating pamilya. Sa mundong puno ng gulo sa politika ng mga bansa at mga nakatagong butas sa ekonomiya, ang pagkapit sa mga subok na sistema ang pinakamatalinong move. Hindi nang hihina ang dolyar. Sa totoo lang, mas nagiging bida pa ito kaysa dati. Ito pa rin ang pinakaligtas na salbabida sa gitna ng bagyo. Ang hari ng bayaran sa pandaigdigang kalakalan at ang pinakamatibay na panangga na maaasahan ng mga investor at pamilya. Sa pag-unawa sa lakas ng dolyar, mapoprotektahan natin ang mga pinaghirapan natin laban sa pabago-bagong ihip ng hangin. Hanggang sa muli, ito ang Dunong Mundo na nagpapaalala sa inyo na ang tunay na kaalaman sa ekonomiya ang tanging susi para hindi kayo mabaon sa hirap. Para mas lalong matauhan ang lahat, balikan natin ang mga dahilan kung bakit ang de-dollarization ay isang malaking joke lang. Ang sistemang pinansyal na nakasentro sa dolyar ay hindi itinayo overnight. Inabot yan ng maraming dekada. Ang tiwala ng mga bangko, gobyerno at malalaking kumpanya ay hindi basta-basta maglalaho dahil lang sa isang post o kahit sa loob ng 10 taon. Ang estrukturang ito ay sadyang ginawang matibay para hindi basta mapalitan ng kung ano-anong bagong barya na susulpot sa merkado. Isipin niyo ang pandaigdigang pera bilang isang dambuhalang computer operating system. Ang US dollar ang mismong code kung saan nakasulat ang halos lahat ng programa sa kalakalan at investment. Ang pagpapalit nito ay parang pag-reformat sa buong sistema mula sa simula, isang prosesong magdadala ng matinding sakit ng ulo at pagkalugi sa lahat. Walang sino man sa mga bigating player sa ekonomiya ang may lakas ng loob na isugal ang lahat para lang sa ganitong kaguluhan. Tingnan niyo rin ang mga foreign exchange reserves ng mga central banks sa buong mundo. Sa kabila ng mga satsat sa politika, ang karamihan sa mga reserbang ito ay nananatiling nakatago sa mga asset na dolyar gaya ng US Treasury Bond. Bakit? Kasi ito ang pinakaligtas at pinakamadaling ibenta sa buong mundo. Kapag kailangan ng isang bansa ng mabilis na pondo para isalba ang sarili nilang barya, dolyar pa rin ang tanging asset na madaling mailalako sa merkado. Ang mga alternatibo raw, gaya ng ginto o mga barya ng mga bansang feeling uusbong, ay puno lang ng limitasyon. Good luck naman sa pagbuhat ng pisikal na ginto at paggamit niyan sa mga dambuhalang transaksyon araw-araw.
Ang mga pera naman ng ibang bansa ay kadalasang may mga kontrol sa kapital o sadyang hindi sapat ang dami sa pandaigdigang merkado. US dollar lang talaga ang nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng seguridad at pagiging available sa anumang oras na kailanganin ito ng isang ekonomiyang naghihingalo. Network effect daw ang tawag dito sa mundo ng mga matatalinong ekonomista. Habang mas maraming tao ang gumagamit ng isang sistema, lalo itong nagiging kapaki-pakinabang at mas mahirap talikuran. Dahil halos lahat naman ay tumatanggap ng dolyar, mas madali pang makipagtransaksyon gamit ito kaysa piliting kumbinsihin ang kausap mo na gumamit ng perang hindi naman pamilyar. Ang network effect na ito ay gumagawa ng pader ng proteksyon sa paligid ng trono ng dolyar na halos imposibleng gibain sa malapit na hinaharap. Kahit sa mga usapang geopolitikal, ang pagkapit sa dolyar ay hindi natitibag. Ang mga bansang nagtatangkang bumuo ng mga alyansa para labanan ang pagiging bida ng US ay natauhan na ang sarili nilang mga ekonomiya ay nakakabit pa rin sa sistemang dolyar ang nagpapatakbo. Ang pagputol sa ugnayang ito ay parang pag-isolate sa sarili mula sa pinakamalaking mall ng mga mamimili sa mundo at sa pinakamalalim na pool ng kapital para sa mga investment at kunwaring pag-unlad. Ang mga eksperimentong gumamit ng lokal na pera sa kalakalan ay nagpapakita lang ng mga butas nito. Halimbawa, kung ang isang bansa ay magbebenta ng langis at tatanggap ng perang walang silbi sa labas ng bansang bumili nito, anong gagawin nila sa papel na yan? Hindi nila yan magagamit para bumili ng teknolohiya o pagkain mula sa ibang bansa. Ang kawalan ng universal na pagtanggap ang siyang sumisira sa mga pangarap ng mga taong atat na atat sa de-dollarization. Balik tayo sa konteksto ng Pilipinas. Ang ating Bangko Sentral ay kunwari maingat na minomonitor ang mga galaw na ito. Ang kanilang patakaran sa pagtatago ng reserba ng bansa ay nakasandal pa rin ng malaki sa US dollar para lang masabing stable ang ating pananalapi. Isa itong patunay na kahit ang mga henyong ekonomista at opisyal natin ay kinikilala ang hindi matitinag na katotohanan ng dominasyon ng dolyar sa pandaigdigang merkado at ang kahalagahan nito sa atin. Bilang mga ordinaryong mamamayan, ang reaksyon natin sa mga balitang ito ay dapat may halong utak. Ang pag-aalala na ang dolyar ay biglang mawawala ng halaga ay walang basehan sa totoong mundo ng macroeconomics. Imbes na matakot, gamitin ang impormasyong ito para kunwari ay mas maayos na maplano ang ating mga budget. Kung ikaw ay may pamilya sa ibang bansa, ang pagtatago ng ilang dolyar o ang matalinong pag-convert nito sa peso ay isang desisyong hindi dapat minamadali. Para sa mga negosyanteng Pinoy, lalo na yung mga mahilig mag-import, ang pag-intindi sa tibay ng dolyar ay kailangan para sa pagtatakda ng presyo. Kapag alam mo na ang dolyar ay mananatiling malakas, maaari kang gumawa ng mga estratehiya para protektahan ang negosyo mo mula sa pabago-bagong palitan. Hedging, ang tawag ng mga social dyan, isang konsepto sa pananalapi na tumutulong para mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga produktong inaangkat natin. Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan, kunwari. Sa halip na maging biktima ng mga clickbait na balita, nagiging mga feeling edukadong kalahok tayo sa ekonomiya. Gets na natin kung bakit nagmamahal ang mga bilihin at kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga barya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang macrofinance sa buhay nating mga ordinaryong nilalang. Ipinapakita nito na ang mga gulo sa kabilang panig ng mundo ay may direct access pala sa ating mga butas na pitaka at kabuhayan dito. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang video na nagbabala tungkol sa katapusan ng US dollar, titigan mo itong maigi. Tanungin ang iyong sarili, ano ang agenda ng gumawa ng nilalamang ito? Nag-aalok ba sila ng isang totoong pagsusuri o sinusubukan lang nilang humakot ng mga views sa pamamagitan ng pananakot? Sa mundo ng pananalapi, ang takot ay isang mabisang tool upang manipulahin ang mga tao. At bilang mga matatalinong individual, hindi tayo dapat basta-basta nagpapabudol dito. Ang pagkilala sa pagkakaiba ng teorya at katotohanan ay ang unang hakbang tungo sa kalayaan sa pananalapi.
Ang teorya ay maaaring magmungkahi ng isang mundo kung saan ang iba't ibang mga pera ay pantay-pantay na naghahati sa kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan na sinusuportahan ng mga trilyon-trilyong dolyar sa pang-araw-araw na kalakalan ay nagpapakita na ang mundo ay nangangailangan ng isang main character upang mapanatili ang kaayusan. Ang bidang iyon sa ngayon at sa darating na hinaharap ay ang USD pa rin. Habang tayo ay sumusulong sa isang mas digital at konektadong mundo, ang papel ng dolyar ay maaaring mag-evolve, ngunit ang pagiging bida nito ay hindi basta-basta mawawala. Ang mga inobasyon sa teknolohiya sa pananalapi ay malamang na mas lalo pang magpapatibay sa infrastruktura ng dolyar na ginagawang mas mabilis at mas epektibo ang mga transaksyon sa buong mundo. Ang pamumuhunan ng Amerika sa teknolohiya at inobasyon ay patuloy na sumusuporta sa halaga ng kanilang pera sa pandaigdigang entablado. Kahit na ang paglitaw ng mga digital na pera na inilabas ng mga sentral na bangko o CBDC ay hindi nangangahulugan ng pagbagsak ng dolyar, kung tutuusin, ang isang digital na dolyar ay mas madaling magiging pamantayan para sa mga pandaigdigang digital na pagbabayad na lalong magpapalawak sa abot at impluensya nito. Ang pagbabago ng anyo ng pera ay hindi katumbas ng pagkawala ng kapangyarihan ng bansang naglalabas nito, lalo na kung ang sistemang iyon ay pinagkakatiwalaan ng buong mundo. Sa madaling salita, ang panawagan para sa de-dollarization ay mas nakaugat sa drama ng politika kesa sa realidad ng ekonomiya. Ito ay isang pangarap para sa ilang mga bansa na nagnanais na hamunin ang dominasyon ng Estados Unidos. Ngunit ito ay isang bangungot sa logistika at pananalapi kung susubukan itong totoohin. Ang pandaigdigang ekonomiya ay isang komplikadong makina at ang US dollar ang nagsisilbing langis na nagpapanatiling maayos sa pagtakbo ng bawat bahagi nito ng walang aberya. Ang pagtanggal sa langis na ito ng walang sapat at dekalidad na kapalit ay magiging sanhi lang ng pagkasira ng buong makina. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ng ingay at mga pagbabanta, ang mga bansa ay patuloy na bumabalik sa dolyar. Ito ang rasyonal at lohikal na pagpili para sa anumang entity na naghahanap ng katatagan sa isang magulong mundo. Ang pag-asa sa dolyar ay hindi isang palatandaan ng kahinaan, kundi isang pagkilala sa pinakamabisang sistema ng pananalapi sa ating panahon. Para sa ating mga Pinoy, ang pag-intindi sa katotohanan ito ay isang sandata laban sa pagiging mangmang. Sa tuwing nagpapaka-expert tayo sa ating mga ipon, investment o kahit sa simpleng pag-budget ng kakarampot na sahod, kailangang luhuran ang lakas ng dolyar. Ang mga financial decisions na nakabase sa ilusyon ng de-dollarization ay diretso sa kangkungan ang bagsak. Ang pagiging mulat at hindi basta-basta naniniwala sa sabi-sabi ang tanging depensa natin sa gulo ng ekonomiya ng mundo. Kaya naman, ituloy lang natin ang pag-idolo sa ating mga OFW na tagasalba ng ekonomiya gamit ang kanilang mga dolyar. Magpakatalino rin tayo ng konti sa macroeconomics para hindi tayo mukhang ewan sa mundo ng pera. Hindi naman rocket science ang ekonomiya. Sistema lang yan na kailangang intindihin ng mga taong ayaw maghirap. Sa tulong ng tamang impormasyon, baka sakaling mailigtas natin ang ating mga bulsa at ang ating mga mahal sa buhay mula sa pabago-bagong trip ng panahon. Ang kwentong barbero tungkol sa de-dollarization ay isang mahalagang aral kung gaano kadaling maloko ang mga tao sa modernong media. Bilang mga follower ng Dunong Mundo, ang layunin natin ay maging mga mapanuring palaisip at hindi basta-basta uto-uto. Hindi tayo lumulunok ng impormasyon nang hindi muna ito tinitingnan sa lente ng datos at kasaysayan. Ang trono ng dolyar ay itinayo sa tiwala at ang tiwalang iyon ay nananatiling matatag sa kabila ng lahat ng pilit na pag-atake ng mga hater ngayon. Sa pagtatapos ng ating mahabang hanash, tandaan natin na ang pagpaplano sa pera ay isang pangmatagalang laro. Ang mga pauso sa internet ay parang Exmo na dumadaan lang. Pero ang mga pundasyon ng pandaigdigang macroeconomics ay hindi basta-basta natitibag.
Ang pag-invest ng oras para intindihin ang mga konseptong ito ay magbibigay ng malaking pakinabang sa hinaharap kaysa sa pag-scroll sa feed. Ang pagkakaroon ng utak na may laman ay ang pinakamagandang investment na magagawa mo para sa sarili mo at sa pamilya mong sa iyo umaasa. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng dolyar ay hindi pagiging fanboy, kundi pagiging practical lang sa pagharap sa realidad. Oo, may mga hamon ang pandaigdigang ekonomiya. Ngunit ang pagtalikod sa tanging sistemang nagpapagana sa kalakalan ay hindi solusyon, kundi katangahan. Ang pagunlad ng pananalapi ay mangyayari ng unti-unti. At habang hinihintay natin iyon, ang USD ay nananatiling hari. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa gitna ng gulo. Huwag kayong matakot sa mga clickbait na balitang idinidikta ng mga hindi seryosong source. Manatiling nakatutok sa mga totoong senyales ng ekonomiya, hindi sa chismis. Ang halaga ng palitan, ang presyo ng langis, at ang mga patakaran ng central bank ang mga totoong signal na dapat nating bantayan. Dito sa Dunong Mundo, patuloy naming hihimayin ang mga komplikadong isyong ito upang matulungan kayong mag-navigate sa magulong mundo ng macro-finance ng may kumpiyansa at wastong kaalaman. Ang mundo ay hindi pa makaka-move on sa US dollar at marahil ay hindi ito mangyayari sa buong buhay natin. Ang pag-unawa at pakikibagay sa katotohanan ito ang pinakamatalinong move na maaari nating gawin bilang mga mamamayan ng isang bansang pilit na sumasabay sa pandaigdigang kalakalan. Protektahan ang inyong yaman, palawakin ang inyong kaalaman, at huwag magpadala sa mga walang kwentang takot na kumakalat lamang upang linlangin ang mga taong tamad mag-aral ng ekonomiya. Salamat naman sa pag-aaksaya ng oras nyo sa napakalalim kunong pagsusuri dito sa Dunong Mundo. Sana naman ay nagliwanag ang mga isipan nyo tungkol sa totoong kalagayan ng pandaigdigang pera at sa ilusyon ng de-dollarization na pilit nyo pa rin kinakagat. Kung sa tingin nyo ay may katiting na silbi ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan at pamilya nyong kailangan din ng reality check. Mag-aaral pa kayo at subukang magpanggap na matalino sa inyong mga desisyon sa pera hanggang sa susunod na pagkakataong mag-aksaya tayo ng oras.